Irel, hindi ako malilit dahil professional ata to. Giit ni Meg sa kaibigan. Paakyat na siya sa venue ng kasal ng kanyang dadaluhan kasama ang kanyang munting anghel. Kapag nasa bansa siya, ay madalas niyang isama ito sa mga out-of-town appointment niya. Natatanaw mula sa kanyang sasakyan ang makulay na garden wedding reception. "Look, baby," agaw niya sa pansin nito. "Wow, mommy, looks like a royal wedding." Medyo exaggerated na bulalas ng kanyang anak. Marami na rin ang mga taong vicinity. Pagkatapos niyang maiparada ang kanyang sasakyan, ay agad na niyang hinanap ang wedding coordinator. Silly, ni hindi man lang niya nabuklat ang ibinigay na wedding invitation sa kanya ni Irel. Nang maalala niya iyon, ay mabilis niyang iyong hinanap. "San ko ba naman yun nailagay?" Halos halugugin na niya ang loob ng kanyang malaking bag, ngunit hindi pa rin niya iyon mahanap. "Mommy, you shouldn't cuss in front of me," paalala ng anak niya. Her kid was so smart for her age. "Sorry, kiddo." Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan uli si Irel. Tinanong niya rito ang pangalan ng wedding coordinator. "Ah, ganon. Prepared ka pala ha?" Pambubuska ng kaibigan niya. Pagkatapos ng tawag ay nagmamadali na niyang hinanap ang taong kanyang dapat kausapin habang bitbit ang kamera at ang kanyang anak. Nang mahanap niya iyon, ay agad niyang tinanong kung saan siya pwepwesto. Noong unay hindi ito naniniwala na siya ang magiging photographer ng soon-to-be wedding. Sinabi niyang siya lamang ang kukuha ng litrato ng dalawang ikakasal at mayroon din siyang mga kasama, ngunit mamaya pa ang dating ng mga iyon. "Masyado ka kasing maganda para maging photographer," pabirong sabi ng wedding coordinator. Natawa siya ng malakas. "Nagsasabi lang ako ng totoo, no? And ang ganda-ganda naman ng anak mo." Baling nito kay Kenzie na bahagya pang pinisil ang maumbok na pisngi ng anak niya na ay kinahagik-hik naman ng bata. "Ang pretty-pretty mo naman," puri ng Becky sa kanyang anak. "Thank you po." Tumingin siya sa kanyang wristwatch. 8:00 pa lamang. Natanaw na niya ang kanyang dalawang kasamahan. "Joe, dun ka na sa kwarto ng bride at ikaw naman, Melvin, hanapin mo ng kwarto ng groom. Hindi naman sila ang photographers na kukuha ng buong kasal. Ang gagawin lang nila ay gawing espesyal ang mga kuha ng ikakasal. Iyong misyon ng The Capture, to make picture unique and strangely beautiful." "Opo, ma'am." Pagkatapos ng isa pang paalala ay naghiwa-hiwalay na rin sila. Pumwesto na rin siya malapit sa altar pagkatapos iwanan ng anak sa isang silya na malapit sa kanya. Tirik na ang araw at nagsimula na rin siyang pagpawisan. Suot pa naman niya ang jacket na may logo ng The Capture at naka-fitted jeans pa siya. Ang kanyang alon-along buhok ay hinayaan na lamang niyang nakalugay. Gumamit din siya ng sunglasses na halos natatakpan na ang kalahati ng kanyang mukha. Halos mangalay na siya na magsimulang tumugtog ang musika. Nasa pwesto na ang lahat, maging ang pare. Hindi niya mawari kung bakit siya kinakabahan bigla. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na na-assign siya sa isang kasal, ngunit bakit gano'n na lamang kalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumapit pa siya lalo sa altar at sinimulang kunin ng mga maliliit na abay hanggang sa mga bridesmaid. Nahigit niya ang hininga nang makilala niya ang isang lalaki, si Vince. Pagkakita rito ay bigla na naman niyang naalalang mainit na halik na pinagsaluhan nila na pilit na niyang binubura sa isip. Bakit ba ganun magbiruan tadhana? Vince was smiling brightly, looking like demigod himself. Nakabitin sa ere ang kanyang hawak na kamera. Napahugot siya ng hininga nang mapansin niya ang babaeng naka-abrisete dito. Walang sino man ang hindi makapagsasabing walang relasyon ng dalawa. Nakita niya na puno ng pagmamahal ang mga mata ng babae para kay Vince. Habang puno rin naman ng pagmamahal ang tingin ni Vince dito. Napayuko siya nang mapada ng mga ito sa pwesto niya. Ni hindi man lang siya napansin ng mga ito. Noon niya nasilayan kung sino ang bride. It was Tita Clara. Unti-unting bumalong ang mga luha niya. Miss na niya to. Ngaling-ngaling sugurin niya ito at yakapin, ngunit pinigilan niya ang sarili.
Masaya siya para dito dahil sa wakas nakita na rin nito ang lalaking matagal na nitong hinahanap. Sa kabuuan ng kasal ay hindi nagawang alisin ni Meg ang tingin kay Vince at sa nobya nito. Bagay na bagay ang mga ito. Nais na niyang lapitan nito at ipakilala rito ang anak niya. Ngunit alam niyang hindi pwede dahil hindi naman siya kilala ng binata. Baka magmukha pa siyang timang sa harap nito. Halos hindi niya nagalaw ang pagkaing nakahanda kaya nagpapagsyahan niyang magpahangin muna sa hindi masyadong matataong panig ng hardin habang ang anak ay abala sa pakikipaglaro sa di kalayuan sa buong bata. Hindi siya nakilala ni Tita Clara dahil sa suot niyang sunglasses. Nagawa niyang batiin nito kanina at agad naman itong nagpasalamat sa kanya at sa serbisyo nila. Hindi pa rin ito nagbago, still the sweet and soft-spoken. I hope na nag-enjoy ka sa party. Mabilis na napabaling si Meg sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Hindi dahil sa pamilyar na iyon kundi dahil sa agad niyang nakilala ang puso niya. Napalunok siya nang muli niyang masilayan ang mukha ni Vince. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay upang hindi ito masugod ng yakap. Inayos niya ang kanyang sunglasses at sinukulay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang makilala siya nito, na siya ang babaeng nakalikan nito sa gitna ng kalsada. Yeah, of course. This is one of the most beautiful garden weddings I've ever attended so far. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sa sulok ng kanyang mga mata ay abal pala rin si Kenzie sa paglalaro. Nakatutok sa kanyang mukha mga mata nito na tila ba pilit siya nitong kinikilala. Nagkakilala na ba tayo? Parang pamilyar sa akin ang mukha mo eh. Tumawa siya. Alam niyang masyadong peke ang tawang iyon. No, paano naman yun mangyayari? I believe ito ang una nating pagkikita. I knew it. Nagkakilala na tayo noon. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Nag-iwas siya ng tingin at mabilis na kinuha ang kanyang kamera. Maiwan na kita, Mr. Trinidad. Sandali, miss. Paano manalaman ang pangalan ko? Oh, I've lost it. Sita ni Meg sa sarili. Napahinto siya sa pagkakagat-labi. Patay ka na, Meg. Napadako siya. Sa kagat ng ibang labing hinarap uli niya ito. So, paano mo na... Babe, bakit ka nandito? Kanina pang hinahanap ni tita. Maarting wika ng babae na biglang sumulpot mula sa likuran niya. Tila sawa ang mga braso nitong pumupulupot sa upper torso ni Vince. Mauna na ako. Bye. Hindi na niya nilingon ng mga ito dahil baka dun pa siya maglupasay at mag-iiyak. Anong ng mga yan, baby? Tanong ni Meg sa anak niya. Gumagawa po ako ng bahay. Gusto ko ay yung house na titirhan natin. Anito habang patuloy sa pagguhit. Ipinakita ni Kenzie ang ginawa niyang sketch. Wala itong pasok ng araw na iyon at tumambay ito sa treehouse na ipinagawa niya sa bakuran nila. Ayaw mo na bang tumira dito kasama sina Lola at Lolo? Na, I love them, Mommy. Pero paano kung dumating si Daddy? Gusto ko may sarili na tayong bahay. Nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya nang banggitin nito ang daddy nito. Walang ideya ang anak niya. Ang akala nito ay nagtatrabaho lamang ang daddy nito sa ibang bansa. Naalala pa niya ang unang pagkakataon na naghanap ito ng ama. Hinawi ni Meg ang nakakagulong mga bata nang makita niyang isa sa dalawang batang babae ang nag-aaway. Hey, tama na! Pinaghiwalay niya ang dalawa at dinaluhan ang umiiyak na anak. Her 5-year-old daughter was crying her eyes out. Dinaluhan naman ng ina ang batang nakaaway niya. Ano ba nangyari at nag-away kayo ni Missy? Pilit niyang itinatago ang galit sa boses niya. Sabi kasi niya wala raw akong daddy, kaya freak daw ako. Humihikming sagot ng anak niya. Missy, sinabi mo ba yun kay Kenzie? Tanong ng ina ni Missy sa anak. Tumango ito at humikbi na rin. It's true naman, Mami eh. Nung Father's Day siya lang ang walang daddy. Kinastigo ng ina ang batang si Missy at kinaladkad na. Maldita kang bata ka. Nanawang binalingan niya ang anak at kinarga. Uwi na tayo, baby.
I do have daddy, right ma'am? Kasi lahat ng bata ay may daddy, hindi ba? Sumisinghot na wika nito. Of course, mayroon kang daddy. Isang gwapo at napakabait na daddy. Kinusot niya mga mata upang pigilan ang nagbabadyang luha. Nasaan siya, mommy? Bakit hindi natin siya kasama? What's his name? Hindi siya makapaniwalang hindi man lamang niya nabanggit ang pangalan ni Vince sa bata. Ibinaba niya ang anak at pinaupo sa bench ng parke. Vince ang pangalan ng daddy mo, anak. Nasa malayo ang daddy mo dahil kailangan niya mag-work para sa'yo. Kailangan niyang gumawa ng kwento dahil hindi niya kakayaning masasaktan pa ang kanyang anak. Labis na nagdusa ang kanyang pamilya at hindi na niya idadamay pa ang mga inosenteng bata. Matagal na niyang napaghandaan ang sandaling iyon kung ano ang dapat at hindi dapat na sabihin sa bata. Miss mo daddy ko? Tumango siya. Siyempre namimiss ni mami si daddy. Totoo iyon. Miss na nga niya si Vince. Me too, mommy. Was daddy pretty like me? Humagikik na tanong nito. Tumawa naman siya sa tanong ng anak. Mas maganda ka, baby, and your daddy is so handsome, sweetie. Kinuha niya ang kanyang wallet sa bag at ipinakita rito ang litrato nila ng ama nito. Oh, you look pretty here, mommy and daddy too. Anito ang tinuturo ay ang litrato nila noong dance ball kung saan nagsimula ang pag-iiban nila ng ama nito. Bakit hindi maipinta mukha mo? Ano ba nangyari, iho? Isang linggo na mula nang maganap ang kasal ng tita ni Vince at kasalukuyan sila nagkakape sa veranda. Bukas ay lilipad na ito at ang asawa nitong si Greg para sa Caribbean honeymoon ng mga ito. Tiningnan niya ang tita niya. Nang una nang umuwi sa condo unit si Eva para magpahinga. Bukas ay mauuna na ito pabalik sa Amerika dahil sa isang event na kailangan itong daluhan. Isang famous designer ng Hollywood stars na si Eva. Talagang minamadali nito ang bakasyon nito na dapat sana'y matagal pa ng isang linggo. Sinadya talaga niyang magpaiwan para sa isang misyon. Kailangan niyang malaman kung sinong misteryosong babaeng iyon. Masyado na siyang naiintriga sa babae. Ang akala siguro nito ay hindi niya ito makikilala sa kasal. Kahit pa itinago nito ang mukha sa suot na sunglasses, makikilala pa rin niya ito. The lady that he shared the most intimate kiss he'd ever had in his life. Ano man ang gawin niya, ay palagi pa rin sumasagi sa isip niya ang pangyayaring iyon. Tita, kilala niyo ba ang babaeng kumuha ng pictures ninyo? Yung babae nagtatrabaho sa The Capturer. Pilit niyang itinatago sa boses niya ang sobrang pananabik. No, pero natatandaan ko siya. Anito bago sumimsim ng kape. Parang pamilyar siyang hindi ko maintindihan. I don't know, pero parang kilala ko na siya noon pa. Ang akala ko'y ako lamang nakahalata. Ikaw rin pala, iho. Tumawa ito ng bahagya. Kumunot ang noo niya. Kilala niyo siya? Hindi ako sigurado kung siya nga iyon, pero ang boses niya, alam kong isa lamang ang nagmamay-ari niyon. So, sino siya? Si Meg? Nahigit niya ang kanyang hininga. Meg? Bakit nga ba siya naging tanga? Marahil nga ay si Meg iyon, ang boses na iyon. Iyon lamang ang tanging bagay na kilala niya rito dahil nang minsan ay hindi niya nasilayan ang mukha nito noon. Bigla ay may umahon ng magkakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Muli ay bumalik ang mga galit at hinanakit niya. It was Meg, the murderer's daughter, ang ex-best friend niya. Hindi na niya natapos ang kanyang iniisip dahil ang tita Clara niya ay matamang nakatingin sa kanya. Ngumiti ito ng mapait. Naalala mo na siya, iho? Siya ay yung malimit kong nakakasama sa lahat ng kalokohan noon. Matagal ko nang namiis yung mga batang yon. Sa kasal, nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Wika nito sa garalgal na tinig. Stop it, tita. Ayoko nang maalala pa ang babaeng iyon. Ngayon ay wala na ang paghanga na unti-unti niyang nabubuo sa puso niya dahil sa kanyang nalaman. Alam ko, iho, malalim ang ginagawang sugat ni Leonardo sa pamilya natin. But I can't help it, Vince.
Kung hindi dahil kay Meg noon na hindi ulit tayo makakaramdam ng kasiyahan. Tinuruan niya tayong ngumiti sa kabila ng sakit sa ating mga puso. At siya rin at ang pamilya niya ang muling nagbalik ng sakit, tita. Hindi niya naranasang mawala ng magulang at mga kapatid. Hindi niya naranasang masakta ng labis at mawalan ng pag-asa sa buhay. Kapag nababanggit siya na bumabalik iyon, sakit na kahit ilang taon pang lumilipas ay naroroon pa rin. Patawarin mo na sila, Vince. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.